Si Ezra Bulkirin mula sa Pag-asa DOST din, yung latest po sa bagyong Ulysses ay ating alamin kay Ezra. Ezra, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Update po tayo kay Ulysses. Huling namata nito sa layo na 300 kilometers west ng Iba, Zambales. May taglay pa din pong hangin na umabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro nito. Pabugsong hangin naman po na umabot ng 150 kilometers per hour. Moving westward, papalabas po ng Philippine Area of Responsibility. Bale, by tomorrow morning ay nasa labas na po ito ng PAR. Ay, salamat. Na 20 kilometers per hour. Oo. So hindi na makaka-apekto, Ezra, yung mga buntot nito? Well, meron pa rin po tayo in-expect na mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. Pero light to moderate rains na lang po. So, dyan po sa western section ng Ilocos. Bumagal 20? From 25, no? 25, yes po. From 25 na 20 kilometers per hour na lamang siya. Pero same scenario pa rin. Tomorrow morning po, labas na po siya ng PAR. And then, most likely, hindi na po siya makaka-apekto sa ating bansa. Pero, meron po tayong frontal system dyan sa may northern Luzon. So, at this time of the year naman talaga, meron silang nararanasan dyan na mga pag-ulan dyan sa may extreme northern Luzon, especially yung northern Luzon area. Yung frontal system, kaya makulimlim pa rin po yung panahon nila dyan. Pag sinabi natin, Ezra, frontal system, anong ibig sabihin nito? Well, yun po yung pagsasalubungan ng northeast monsoon natin and then yung easterlies. Kaya may convergence na nagkukos ng kaulapan na may mga pagdan. Pero walang kinalaman na to kay Wala na po. Kay Ulysses. Talaga, papalabas na po siya ng PAR by tomorrow. So, wala na. Hindi na po natin siya. Inaasahang makaka-apekto sa atin. Talaga magbababay na itong si Ulysses. Sige. So at least good news 'yun, Ezra. So wala na kayong mino-monitor na another weather. Hopefully wala naman tayong nakikita pang ibang sama ng panahon na maaaring maka-apekto sa ating bansa. Si Ezra ay pang ilang bagyo natin this year? Si Ulysses. Ulysses po ay pang 21 na 21. Yes. Bay, naabot na natin yung Ezra, yung average 20 to 21. Sana wala na. Hopefully sana, pero maaga pa po yung marami pa po tayo. Maaga pa para magsabi. Para sa buwan ng Nobyembre and then for the year of 2020. So meron pa po tayong December para most likely kapag ganun po, landfalling din po yung mga bagyo na ina-expect natin. Pero tama, no? Nasa ganung average pa rin tayo, di ba? Yung average 20 to 21. Yes po. Pag tropics naman po, lalo na dito sa ating bansa, around 20. Yun naman po yung in-expect talaga natin. Every year po yun. So we just hope, no, na ito'y huli na, hopefully. Kahit mahigit 10 buwan pa itong tatakbuhin natin bago magpalit ng taon, Ezra. So ulitin natin, sa ngayon, wala na magiging epekto. Bukas po ay lalabas na totally itong bagyong Ulysses. Wala na magiging epekto ito. Sana hindi magbago ang kanyang kondisyon. At ang magiging weather condition natin ay yung frontal system, Ezra, no? Yes po. Sa Metro Manila, magandang panahon po tayo. So yung mga rescue operation, yung mga pag-aayos natin, bukas, Ezra, inaasahan natin magiging maaraw. Yes po, tama po. Alright. Sa anumang bahagi ng bansa natin, ha? Except po dyan sa may Northern Luzon. Sa Northern Luzon. Naapektuhan sila ng frontal. Alright. Sige. Salamat, Ezra. Thank you, ha? Magandang gabi rin po sa inyo. Maraming salamat. Thank you.